Hello po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli po ay narito tayo upang tayo ay makapaghayag ng salita ng Diyos. Kung ating pong titingnan yung nangyayari sa ating bayan at sa buong mundo, ay talagang wala pong tigil yung mga nangyayaring kaguluhan, yung mga nangyayaring mga kasakunaan, mga dilubyo na patuloy na nating mga nararanasan. Kung titingnan nyo po yung ating kalangitan, ay palagi po siyang nagdidilim. Hindi natin alam kung anong panganib ang nagbabadya na dumating. Gawa nga po ng yung sinasabi nyong global warming o yung global mga kinakatakutan nyo na yan. Nais ko pong malaman ninyong lahat na yung lahat ng mga bagay na ito ay talagang ninais ng Diyos na mangyari sa ating lahat. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang tao ay naging mga anak ng pagsuway. Yan po yung masakit na katotohanan na dapat po nating malaman, na ang lahat ng mga tao ay nagsisilakad ayon sa kagustuhan ng kanilang ng mga pita ng kanilang mga laman, na wala na po silang pakialam kung meron pang Diyos na nagagalit, kung meron bang Diyos na nakatingin sa kanilang mga ginagawa, na sa kabila ng nandyan lang siya, nakatanaw, nakatingin sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang mga tao ay patuloy at patuloy na sa paggawa ng kalikuan, kasamaan, lalong-lalo na sa kanyang kapwa. Magbabasa po tayo sa aklat ng Jeremias Kapitulo 16, talatang 17. Ang sabi po dito, sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangalilingid. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Tuloy po natin. At akin munang gagantihin ng ibayo ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, sapagkat kanilang dinumha ng aking lupain ng mga bangkay ng kanilang karumaldumal na mga bagay, at kanilang pinuno ang aking mana ng kanilang mga kasuklam-suklam. So, ito po yung bagay na ipinagtatanim ng Panginoon sa ating lahat ng mga tao, na kung bakit ang ating Panginoong Diyos ay ibinulaos niya ang lahat ng kaparusahan dito sa sanlibutan, na dapat sana ay tinitingnan po natin yung lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa, dahil sabi nga po, magalit na ang lahat ng tao sa iyo, huwag lang ang ating Panginoon, ang ating dakilang Ama. Dahil sabi nga, wala talaga tayong kaya sa Diyos. Lahat ng bagay ay kaya niyang magawa sa atin. Sa isang iglap, sa isang sandali, sa isang kisap mata, ay kaya niyang tanggalin ang ating buhay. Ganun lang po kasimple yung sinasabi po natin, na dapat yung lahat ng ating mga ginagawa ay pakaisipin po natin mabuti hanggat maaari. Isipin po natin ng hanggang 7 beses hanggang 10 beses bago po natin ito gawin. Kung meron ka man po mga binabalak na kasamaan sa iyong kapwa, isipin mo po munang mabuti ang lahat na iyong gagawin. Kung ito ba ay
Kasi lahat po ng gagawin natin sa ating ng kasamaan na gagawin natin sa ating kapwa, lahat po yan ay may ganting galaw. Meron pong balik na karma na sinasabi. Kung meron kang mga ginagawang kasamaan sa iyong kapwa, bawat gagawin mong kasamaan, may balik po yan sa iyo na makadoble pa sa ginawa mo sa kanya. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, pakaisipin po natin yung lahat ng mga bagay na pinagtatanim ng ating pong Panginoon, yung kanyang galit, yung ikinagagalit ng Diyos sa sanlibutan. Ano po ba yung mga bagay-bagay na kinagagalit ng Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan? Kaya itong mga kaparusahan po na ito ay dumarating sa atin na hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito matatapos. Babasa po ulit tayo sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16. Ito po yung mga bagay na ayaw ng Diyos at ikinagagalit ng Diyos na ginagawa ng mga tao. Kawikaan, Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16. Ito po yung mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa ng mga tao. Na sana, kung maalaman natin itong mga bagay na to, ay pilitin natin sa ating sarili na huwag makalabag sa lahat ng mga kalooban ng ating Ama na sa langit. Na kung gagawin natin itong mga bagay na to, ay darating ang mga sumpa, ang mga salot, ang kanyang kagalitan ay talagang hindi natin po mapipigilan. Sabi po dito, may 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ang sinasabi po dito, yung mga palalong mata, marami po kasi mga tao na kapag nakakita ng mga bagay na nais niya, ay nais din niyang magkaroon na halimbawa meron siyang nakita at gagawin niya yung lahat ng paraan kahit kasamaan makamit lamang yung kanyang minimithi na nais niyang mapa sa kanya. Sinasabi rin ng mga taong mapagyabang, sinungaling na dila. Ito po yung number 1 na po rito, yung sinasabing sa sinungaling na dila ay yung nangyayari po ngayon sa social media na lahat na lamang ng halos ng mga kasinungalingan ay lumaganap na sa social media. Na ito nga po yung sinasabi namin ng pastor na mas pinipili pa ng mga tao ang pakinggan yung mga kasinungalingan kaysa pakinig ng mga katotohanan. Na kagaya ng mga inihahayag po namin dito sa Karan ng Langit na kahit pa ang mga banal na espiritu ang naghahayag, hindi pa rin po pinakikinggan ng sangkatauhan. At ang pinakikinggan ng sangkatauhan ay yung mga samot-saring mga kasinungalingan na puro mga walang kabuluhan na hindi makapagliligtas sa kanila. Subalit yung mga inihahayag ng mga banal na espiritu dito sa Karya ng Langit, hindi man lang pakinggan o hindi man lang panoorin o hindi man lang alamin kung ano yung mga minemensahe buhat sa kaitaasan. Kaya nga po naghahari na ngayon sa ating sanlibutan ng kasinungalingan. Alam nyo naman po kung sino yung number 1 na gumagawa ng mga ganyan. Number 1 na gumagawa ng mga ganyan ay alam nyo na, karamihan yung mga taong nanloloko sa kanilang kapwa at yung mga taong kayang-kaya nilang lokohin ang kanilang kapwa. Kaya po tayong mga tao, kung ayaw mong maloko, huwag kang magpapaloko. Pangalawa,
mga palalong at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Alam niyo po ibig sabihin nito? Yung mga taong nagpapalaglag ng mga bata sa kanilang sinapupunan. Marami po kasi mga tao na lalong-lalo na sa bansang China, number 1 na po yan. Yung mga fetus daw po doon ay ginagawang soup, fetus soup, ginagawang pampaganda. Kaya tingnan nyo po yung nangyayari sa China. Lahat na lamang ng mga sumpa, dilubyo, kasakunaan nangyari sa kanila. Dahil sa galit ng Diyos, dahil sa mga ginagawa nilang itong mga sinasabing mga bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Lahat na lang yata ng dilubyo at sumpa na naranasan na ng China, subalit ang China talagang nasanay na sila na talagang kahit anong gawin yata ng Diyos sa kanila, hindi na yata magbabago. Sa bagay, ganun din naman po rito sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Marami rin gumagawa nito, yung mga nagbububo ng walang salang dugo. Ito po yung bata sa sinapupunan, yung nagbububo ng walang salang dugo. Yung bata sa sinapupunan pinapatay. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Marami pong gumagawa nito. Lalong-lalo na yung mga kabataan na syempre po mga may init yung mga kabataan na kapag ka nakabuo, ang nais nila ay alisin yung bata. Hindi po nilalam, ang Diyos ay nakatanaw lamang. At bawat gawin po natin, lahat ng ating gagawin dito sa sangkalupaan, lahat ng ating itinanim, lahat po yan ay ating pong aanihin. Kung nagtanim ka ng kasamaan ang aanihin mo. At kung nagtanim ka naman ng kabutihan naman po ang aanihin natin. Tuloy po natin. Puso na kumakatha ng mga masamang akala. O ano po yung mga tao gumagawa nito? Mga pusong gumagawa ng mga masamang akala. Marami po nito gumagawa nito, yung ganun pa rin, yung mga tao may masamang hangarin sa kanilang kapwa. Mga tao nagbabalak. Meron silang binabalak na isang mayaman, gusto nilang hold upin, gusto nilang kung ano mang kasamaan ng nais nila, pinagpaplanuhan nila. Para lang magkamal ng limpak-limpak sa lapi. Kahit pumatay ng kanyang kapwa, wala silang pakialam. Sa bagay, nagagawa rin naman po nila to sa pamamagitan ng ginagamit lang mga droga. Nagagawa ng mga tao ang mga krimen sa pamamagitan ng mga droga, pampalakas ng kanilang mga loob. Na hindi po natin alam bakit sa dinami-dami ng pulis dito at sundalo sa buong Pilipinas, bakit lumagana pa rin yung droga na yun sa buong Pilipinas? Bakit po hindi ito mapigilan? Dahil ba sa palakihan ng lagay? Ako po, nagtatanong lang ha. Kayo na po bahala dyan. Puso na kumakatha ng masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. Dahil bawat tao po ngayon, ang nais ng mga tao ay puro na lang pagyaman ang kanilang mga nasa utak. Puro na lang pagkita ng pera ang kanilang hinahangad. Nakalimutan na nilang may Diyos. Ni magpasalamat sa mga biyayang pinagkakalob sa kanila ay nakalimutan na. Ni manalangin, hindi na rin magawa. Ni ang mga bagay-bagay na pagsamba, lalong-lalo na sa araw ng Sabat, ay hindi na rin magawa. Dahil ang lahat ng mga tao ngayon ay naging abala na sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa, na parang ang mahalaga na lang sa kanila ay ang kanilang pamilya, na maitaguyod nila yung kanilang pamilya. Subalit ang ano po yung sabi ng Panginoon, kung ang iibigin mo lamang
ay ang umiibig lang sa iyo, ay anong kabuluhan ang iyong ginagawa dito sa ilalim ng araw? Wala kang gantimpalang makakamit sa karya ng langit. Ganyan po kasimple. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang nagasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya nga po itong isa pang babasahin natin na magpapatuto po dito sa Exodo Kapitulo 23, talatang 1. Ang sabi po dito, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan at huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Alam niyo po, marami pong nangyayaring ganito na kahit nakita niya yung krimen, basta't ang kanyang mga mata ay natapalan na ng pera, wala na siyang pakialam sa kanyang kapwa. Na alam niya kung sino, halimbawa, nakita niya kung sino pumatay, nakita niya at nalaman niya kung anong mga nangyari dahil sa pamamagitan ng kislap ng salapi. Lahat ng mga krimen na nangyari ay nawawalang kabuluhan. Kaya ang hustisya ay hindi nakakamit ng ating mga kababayan. Kaya lang minsan may mga politiko na kaya lang nila inaasikaso yung isang krimen o yung isang masamang pangyayari na nangyari sa kanyang kababayan. Kapag sumikat, doon pa lang sila papasok. Pero kapag hindi sumikat, wala lang. Marami po kami nakilalang ganyan. Isa na rin dito yung isa sa humihingi ng tulong. Yung pong inilapit namin kay Sir Rapi Tulfo na magpasa hanggang ngayon. Dahil nga po sa hindi viral yung nangyari sa kanya, parang ayaw tulungan. Napakahirap din po pala lumapit sa mga taong ganyan. Na although nakakatulong naman po sila, pero pahirapan talaga. Nakakalungkot lang na nangyayari to sa ating mga kababayan, na kahit na anong nangyayaring kasamahan sa kanila, walang pakialam ang ating pong gobyerno. Pero alam niyo po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat ng mga bagay na ito ay may katapusan. Na kung tayo lamang ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob sa Diyos at ipakikita natin yung ating taus-pusong pagbabago sa kanyang dakilang harapan, tandaan niyo po, kung tayo magiging masunurin sa lahat ng mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, lagi ko pong sinasabi, pagpapala po, ipagkakaloob niya sa lahat ng kanyang mga anak. Ito pong mga nakikita nating mga dilubyo na yan, na sa iba't ibang panig ng mundo, lahat po yan ay mawawala kung magkakaroon lang po ng pagbabago ang bawat isa sa atin. Lahat ng mga tao ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob sa Diyos. Ito lang naman po. At sa nakita ko naman po kasi, ang number 1 dito na pumipigil sa pagsisisi at pagbabago ng bawat tao, at lalong-lalo na yung nangyayaring mga pagkakabahabahagi ng bawat tao, dahil nga ang bawat tao ay may kanya-kanyang mga relihiyon, dapat po dito ang manguna dito yung mga namumuno ng mga relihiyon. Na nasahin nila at pakanasahin nila na magkaroon na ng pagkakaisa ang lahat ng mga namumuno ng relihiyon at tigilan na yung mga pagkakabahabahagi na yan. Dahil ito po yung ninanais ng ating pong Panginoon, nang bawat tao ay nagkakaisa, nang bawat tao ay may isang akala, isang pag-iisip, dahil isang Diyos lang naman po ang ating pinaglilingkuran. Bakit po hindi mangyari at maganap na itong dapat ay mangyari at maganap, na tayong lahat ay magkaisa ng tayong mga tao? Alam niyo po ba yung matagal nyo nang pinakaasam na
na kayamanan na yan na marami nang namatay, marami nang nawala, marami nang naubusan ng yaman, naubusan ng yabang, sabi ng kapatid nating Litimin. Subalit yung kayamanan na yan, matagal nyo nang inaasam na lumabas, magpasa hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas. Alam nyo po ba kung bakit? Wala pang pagkakaisa. Yan po ang tunay na dahilan. Walang pagkakaisa ang bawat tao. Na kung atin lamang pong paghahariin ang ating pong Panginoong Jesucristo, paghahari natin ang tunay na hari. At huwag nyo nang nakakanasain na kayo maging hari pa. Huwag nyo na pong agawin ang titulo ng Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob nyo po yung titulong yan, ang pagiging hari sa tunay na hari. Dahil hindi naman po kayo tunay na hari. Dahil ang tunay na hari at hari ng lahat ng mga hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi kayo. Huwag nyo pong agawin ang kanyang karangalan. Yan lang pong masasabi ko sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Na kung yan ay magagawa ninyo, na paghahari natin ng tunay na hari, yang matagal nyo ng panahon na pinakaasam na kayamanan, lalabas po ng Panginoon yan. Na kung tayo lamang ay magmamasunurin sa lahat ng kagustuhan at kalooban ng ating Ama na nasa langit, na ating susundin ang kanyang mga naisin nila sa atin. Sa maniwala po kahit sa hindi, lahat ng mga kinakatakutan niyang global warming na yan, na kayang pumatay ng sakatauhan, aalisin po yan ng Diyos. Yan lamang po ang tunay na solusyon para magkaroon na ng pagbabago ang ating bayan at ang buong mundo. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Lahat ng mga tao, lahat ng mga relihiyon ay hinihikayat ko na magkaroon ng pagkakaisa at tigilan na yung mga pagkakabahabahagi na yan. At tandaan ninyo, lahat ng mga tao sa buong mundo, walang relihiyon na makapagliligtas. Dahil ang tunay na makapagliligtas sa atin ay ang pagsunod sa mga utos, batas, palatuntunan ng ating Ama sa langit. Ay ang pagsunod natin sa kanyang kalooban. Yan po ang tunay na makapagliligtas sa atin at hindi yung mga pinagmamalaki at pinagyayabang yung mga relihiyon na yan, na kailanman ay hindi kayo maililigtas ng kahit anong relihiyon na inyong pinagmamalaki. At kahit yung mga simbahan na yan, gawin nyo mang ginto yung mga simbahan na yan, walang makapagliligtas na simbahan. Marami kasing mga tao na pinagmamalaki yung napakaganda raw ng kanilang simbahan, napakarangyado ng kanilang simbahan. Pakatandaan po ninyong lahat na ang tunay na templo, hindi po yung mga simbahan nyo na yan. Kahit gawin nyo mang ginto yung mga simbahan nyo na yan, kailanman ay hindi tatahan ng Diyos sa templong gawa ng tao. Dahil ang tunay na templo ay tayong mga tao. Kung tayo ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob sa Diyos, lahat tayo ay gagawin niyang tahanan. Dahil tayong mga tao ang tunay na tahanan ng Diyos at templo ng Diyos. Basahin pa ba natin? Sige. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Hindi po ba napakalinaw? Kaya sa lahat ng mga tao na pinagmamalaki, pinagmamayabang at pinagmamapuri ang kanilang mga simbahan na napakalalaki, kailanman hindi ka maililigtas ng simbahan mo, kasama na relihiyon mo. Dahil ang tunay nating kaligtasan ay ang pagsunod
sa mga batas, palatuntunan, kautusan at kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yan ang buong katotohanan na sinasabi ko sa inyo, ng buong katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Iyan ang makapagliligtas sa atin at hindi ang inyong mga relihiyon. Kaya huwag niyong ipagmalaki at ipagmapuri ang inyong relihiyon na kayo ay milyon-milyon na ang inyong mga miyembro. Tandaan ninyo mga kapatid sa pananampalataya, maliit lang na grupo ang makakasama ng ating Panginoon sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Diyan pa lang, pakaisipin mo na yan kung kayo nga yung binabanggit na maliligtas daw. Maliit lang na grupo, napakasimple po, napakalinaw. Yan po ang nakasad sa banal na kasulatan. Kayo na po maghanap. Isang maliit lang na grupo ng mga mananampalataya ang makakasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari. Sana mga kapatid ko sa pananampalataya ay para matapos na yung lahat ng mga nangyayaring ito sa ating bayan at sa buong mundo. Pakinggan po natin ang iniaaral sa atin ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, na sana sa inyong pakikinig, buksan ninyo ang inyong puso, buksan ninyo ang inyong isipan, at pakanamnamin ninyo yung mga salita na aking sasaysayin sa inyo na iniaaral ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 16. Sa 17 po pala. Ito ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. So, ibig sabihin po, tayong lahat ng mga tao dapat meron tayong mapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang yung ating mga sarili. Dapat lahat tayo mga mapagpakumbaba sa ating kapwa. Na sa kadiliman na kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ito nga po yung sinasabi natin kanina, na ang lahat ng mga tao ay naging mga anak ng pagsuway. Yun po yung ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga po ito yung sinasabi natin, na kung tayo lamang ay magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi na po tayo tatawaging mga anak ng pagsuway, kundi tayo bibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sige po, basahin po natin. Aklat ng San Juan, Kapitulo 1, talatang 12. Ang sabi po dito ng Panginoon, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya po tama na po yung mga kung sino-sino mga propeta na pinapaniwalaan po ninyo. Na kung titingnan ninyo yung mga inaral ng iba't ibang mga propeta, ano po yung naging resulta sa kanilang buhay? Hindi po ba puro kaguluhan ng ang mga laman ng mga itinurong doktrina ng iba't ibang mga propeta? Magbanggit pa ba tayo kung sino yung propeta na nagtuturo ng puro digmaan, patayan, at puro kaguluhan? Yung mga nais, yung mga tao mahilig mga magpasabog ng bomba kahit na daang libong mga tao magkamatay, wala silang pakialam. Sinong propeta yung nagtagapagturo nila? Subalit ang
ang propetang tagapagturo ng mga Kristiyano. Tingnan nyo yung mga Kristiyano. Karamihan sa kanila. Hindi ba't mas maraming Kristiyano dito sa bansa Pilipinas? At kung sinasabi nyo kayo mga Kristiyano, patunayan nyo sa sarili nyo na kayo nga ang mga anak ng Diyos. Lakas ng tiktik ng butiki. Tuloy po natin yung ating pong binabasa. Hindi po tayo magbabanggit ng reliyon. Kayo na po ang nakakaalam yan kung anong reliyon na sinasabi kong puro kaguluhan ang inihahatid sa sangkatauhan. Kung sino yung mga ipapasabog ng mga bomba. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kaya po maraming mga tao na kahit pumatay ng kanyang kapwa, kahit anong kasamaan ang kanyang gawin sa kanyang kapwa, wala siyang pakialam, lalong-lalo na kapag nakadroga. Kahit magkamatay ang mga tao, wala siyang pakialam. Basta ang importante sa kanya ay kumita siya ng pera, magkamal siya ng limpak-limpak na salapi. Napakalinaw po, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Dahil nga sa mga pagdodroga. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng pulis, milyong-milyong pulis sa buong Pilipinas at milyong sundalo, bakit nakakalusot pa rin yung mga droga na yan? Ano pong meron? Bagay, marami na pong mga general ang mga nahuli dyan. Bagay, wala namang mga nakasuhan. Kaya nga po tama ang sinasabi ni Tatay Eduardo Miranda. Ako po ay humahanga kay Tatay Eduardo Miranda na sinasabing niyang siya ay nag-iisa lang. Pero alam ko po, Tatay Eduardo, marami na pong sumasang-ayon sa inyong mga ninanais at adhikain na talagang tuluyan ang alisin yung gobyerno na yan. Dahil wala na po tayong mapapala sa ating pong gobyerno. Habang buhay na lamang po tayong ganito yung buhay natin. Wala pong pagbabago. Lahat na lang nang naupo sa gobyerno. Puro pansarili lang ang kanilang inaasam at ninanais. Para silang mga matching at pagong. Kapag si matching nakakit na sa puno, lahat ng saging kanya, balat na lang ang kay pagong. Ganun po yung mapait na nangyayari sa ating bayan. Kaya po tama si Tatay Eduardo, alisin na yung gobyerno. Para matapos na yung paghihirap ng taong bayan. Alam niyo po ba, pag nangyari yan, mawala na gobyerno, lalabas na po yung kayamanan ng buong daigdig. At wala na pong mangkukura pa. Bumalik na po tayo sa kung paano po tayo nagsimula. Na kung ang namumuno po ay hari, panitiktikan ng butik. Na kung babalik po tayo sa kung may mamumunong hari, yung hari na lang, wala nang gabinete, wala nang gobernador, wala nang kung sino-sino pa mang Poncio Pilato, na pinagmumulan lang ng mga samot-saring mga korupsyon, na lahat na lamang halos ng departamento ng gobyerno ay may korupsyon. Hindi, sa bagay, hindi naman po ito lantad na po ito sa buong mundo. Kaya nga po ang ating bayan ay isa na sa tinagurian na most corrupt country in the world. Hindi po ba napakasaklap ng ating bansang maharlika, bansang bayang pinili ng Diyos, ay tatawaging
Hindi ko lang po alam kung ang nampang ilan yung Pilipinas sa most corrupt country in the world. Nakakalungkot. Ito yung naging titulo ng ating bayan dahil sa kagagawa ng mga namumuno po sa atin. Na kung hindi po ito magkakaroon ng pagbabago, kaya nga po ito yung sinasabi rin po natin na ito ba yung klase ng gobyerno na ipamamana natin sa ating pong mga anak? Tayo ililisan, tayo mawawala. Anong gobyerno ang iiwanan natin? Ito ba klase ng gobyerno na ganito yung iiwanan natin sa ating mga anak at sa mga magiging anak pa ng ating mga anak? Anong buhay ang kanilang kahihinatnan? Kung ano yung hirap ng buhay na kinakahinatnan natin, ay ganun pa rin yung buhay na kanilang mararanasan. Kaya po hanggang tayo po naririto, gumawa po tayo ng paraan. Gawa natin ang paraan ang ganitong mga pangyayari upang magkaroon po ng pagbabago. Sa lahat po ng mga taong may mga karunungan, nananawagan po ako sa inyo na pagsumikapan nating lahat na magkaroon na ng pagbabago ang ating bayan. Ibalik natin yung tunay na pamamahala sa isang hari. Yung tinatawag na dibino gobyerno, na ang taong mamumuno sa bansang Pilipinas ay taong makadiyos, may awa, malasakit sa kanyang kapwa. Yan po ang dapat at nararapat at lahat ng kanyang mga makakasama, lahat sila ay makadiyos. Yan pa lamang po magiging maayos ang ating bayan. Dali po natin ang ating pong binabasa. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalaya ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So di po ba napakaganda na kung lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay magbabago ng espiritu ng kanilang pag-iisip. Yan na po, darating na po yung hinahangad ninyong kayamanan na yan na matagal ng panahong inyong inaasam na lumabas. Naku, ang lahat ng mga tao magkakaroon na ng espiritu ng pagbabago sa kanilang puso, sa kanilang isipan, na kanilang paghahari ng tunay na hari. At hindi kayo na mga nagpapanggap na hari na wala namang nagawa sa sangkatauhan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, para sa kapayapaan ng bayan at ng buong mundo. Ano pa yung pagiging inyong hari kung wala naman kayong magawa para sa kapayapaan ng bayan? At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging mga demonyo. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging mga instrumento ng mga kaguluhan at pagpatay sa ating pong kapwa. Nilikha po tayo ng Diyos para maging kawangis niya. Nilikha tayo ng Diyos para umibig sa ating kapwa. Ikalat natin ang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Nga sana lahat ng mga tao ay mabuhay ang Kristo sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay. Paghariin natin ang ating Panginoon. Ikalat natin ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. At kung ito'y magagawa natin, darating
ang kasaganaan sa ating bayan. Darating ang katahimikan at kapayapaan ng ating bayan. Lahat ng mga taong masasama na patuloy nagmagawa ng kasamaan, lahat po yan, tatanggalin po yan ng Diyos sa ating pong sandaigdigan. Lahat ng mga taong masasama na kasama ni Satanas, lahat po sila ay bubulid sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na apoy at asupre na siyang kanilang ikalawang kamatayan. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga po ba, di ba, napakalinaw. Ang sabi po ng Panginoon ng ating pong dakilang Ama, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at larawan. Hindi po sinabi, lalangin natin ng tao ayon sa wangis ng demonyo. Wala pong ganun. Kaya lang po, yun ang nangyayari at nagaganap sa mga tao. Nakakalungkot na nangyayari yung lahat ng mga bagay na ito sa ating sanlibutan, sa ating bayan at sa buong mundo, dahil nga sa lahat ng mga tao ay lumakad ayon sa kagustuhan ng kanilang pita, ng kanilang mga laman. Na ang lahat ng mga tao, sa bagay, ito naman po ay inuhula sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na ang tao ay magiging mabangis sa kanilang mga sarili. Sige nga po, basahin na po natin dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Sabi po dito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging may bigin sa kanilang sarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ito nga po yung mga tao kasi, dahil nga po sa halos ang lagi na lang iniisip ng tao ay kumita ng pera. Magtrabaho hanggang sa mamatay. Trabaho pa rin. Tuloy po natin. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi nga may bigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga may bigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwa tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So yun po yung pinayo ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, na itong mga gawain ganito na mga masasama, lumayo ka ra po dito. Na napakalinaw po yung sinabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, na tayo ay magbago sa espiritu ng ating pag-iisip, na tayo maging kawangis ng ating pong Panginoong Diyos. Ito nga po yung sinasabi natin kanina. Ang sabi po rito sa Efeso Kapitulo 1, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So, kaya po yung ating Panginoong Jesucristo ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Ama dahil nga sa kanyang pagpapakabanal. Siya ay nagpakabanal. Na naging isang masarap siyang samyo at amoy sa harapan ng ating dakilang Ama. Tayo kaya mga tao, baka tayo mga maangot sa kanyang mabaho tayo sa kanyang pang-amoy. Kaya papalisin lang tayong ganyan.
Doon ka sa mainit. Magiging isa tayong mabahong samyo at mabahong amoy sa harapan ng ating dakilang Ama. Di po ba napakasaklap? At napakasakit na gagawin lang sa'yo, ihawakan ka, i-shoot ka sa dagat-dagatang apoy para lang nagbasketball. Dampot, tapon. Bawat maamoy niyang mabaho, tapon. Hindi kagaya ng Panginoon Jesucristo, masarap na samyo at amoy. Kaya kalugod-lugod para sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo raw magsitulad sa Diyos na gaya ng Kanyang anak na minamahal, ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy po natin yung ating pong binabasa dito po sa aklat ng Efeso. Sabi pa po dito, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap ng isa't isa sa atin. So ito nga po yung sinasabi po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro, na kapag dumating na yung divino gobyerno na sinasabi, yung lahat ng mga gumagawa ng mga kasinungalingan na yan, lahat po yan mawawala. At darating na po yung panahon. Sige nga po, basahin na po natin yung sinasabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro sa aklat ng Pedro, Kapitulo 1 at Kapitulo 2, unang Pedro, Kapitulo 2. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait. Ulit po natin, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ito pong sinasabi ni po ni Apostol San Pedro na gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Ito po yung mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo, yung kanyang ebanghelyo dito po sa banal na kasulatan. Yan po yung sinasabing gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, na kahit anong gawin mo dyan, hindi ka dadayain yan ng banal na kasulatan. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba, babasahin dyan, pero yung kahulugan, wala na. Dahil nga po wala silang kaalaman at karunungan sa mga hiwaga, talinghaga, at misteryo ng banal na kasulatan, na tanging ang sinusugo lang po ng Diyos ang may karunungan na makapagbukas ng mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Dahil yan po ay may mga susi ng karunungan na hindi nyo po alam. Tuloy po natin. Kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyan daan man ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkos magpagal na gawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Kaya nga po ito yung sinasabi po natin, lalong-lalo na po sa lahat po ng mga nagtatrabaho, huwag po nating laging kalilimutan ang araw ng Sabat. Ito lang po yung kaisa-isang araw na hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, na tayo ay magpupuri, magpapasalamat, at siya'y ating dadakilain sa araw ng Sabat. Nagaano man kabisi sa bawat araw, isang araw lang naman, 7 araw, 6 na araw sa iyo na ibinigay na ng Panginoon. Pati ba naman yung 7 araw na para sa Kanya, nanakawin mo pa? Kaya nga po yung sinabi niya, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Totoo po yun, ninanakaw ng tao yung araw ng Sabat na para sa Diyos, na sana ay gawan ito ng ating gobyerno
na lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng linggo, sa araw ng Sabat. Ito ay gawin lang formal na batas para ang Diyos ay hindi na magalit sa ating lahat, na ang lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng Sabat at wala nang magtatrabaho sa araw ng linggo, kundi ang lahat ng mga tao ay magsasamba sa araw ng Sabat, sa araw ng linggo. Kapag ito ay ating nagawa, lahat ng kinatatakutan nyo na yan, na global warming, na kinatatakutan nyo mga dilubyo na yan, lahat yan ay papawiin at aalisin ng ating pong dakilang Ama. Sa maniwala po kayo sa hindi. Ito lang po ang tanging solusyon na magagawa natin upang tayo ay makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Ama. At sa lahat ng mga mambabatas, baka sakaling malugod sa inyo ang ating Panginoon at ang dakilang Ama kung ito ay gagawin ninyong batas na sa araw ng linggo wala nang magtatrabaho kahit sino. Lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay magsasamba na sa araw ng Sabat. Pakatandaan nyo po yan. Isa yan sa magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Ama, na kung kayo ay makagawa ng ganitong mga batas. At huwag ninyong pigatihin ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga po yung mga espiritu, mga banal na espiritu at ang ating dakilang Ama ay nagagalit dahil wala ng tao na gumagalang pa sa araw ng Sabat. Sa halip na magsamba, mas pinipili pa ang magtrabaho. Kasalanan po ito ng gobyerno dahil ayaw niyang gumawa ng batas na ang lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng Sabat. Malaking kasalanan po ito sa harapan ng dakilang Ama kung hindi natin ito magawa. Alam niyo po kay Propeta Moises, sa araw ng Sabat, kapag hindi ka sumamba, bitay ka. Tuloy po natin. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, na gaya naman na pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya po tayo mga kapatid sa pananampalataya, kung magagawa po natin itong lahat ng mga bagay na ito na itinuturo sa atin ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, sa palagay mo po kaya hindi malulugod sa atin ang dakilang Ama at ang ating Panginoon? Tingin nyo na kung hihingi ka ng biyaya, sa palagay nyo po kaya hindi kayo pagbibigyan? Kaya ito nga po yung ating sinasabi, na kung atin lamang masusunod ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, na tayo makapagbibigay ng kalugod-lugod na mga ginagawa natin sa bawat araw, palagay nyo kaya darating pa yan mga kinatatakutan nyo na yan, mga dilubyo na yan? Hindi na. Mawawala na yang lahat ng mga yan. Pero ang sabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Ano ang pipiliin mo? Gagawa ka ng gagawa ng kasalanan? O titigilan mo na ang paggawa ng kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay dumating na sa ating buhay?
So hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalataya. Sana ay nagkaroon kayo ng mga kaalaman at mga konting karunungan sa ating buhay na kahit po paano ay nakapaghahatid po tayo ng mga aral ng katotohanan dito po sa Kaharian ng Langit. Sana po ay patuloy po tayo sa pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong banal na kasulatan. Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinata sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Kristo. Siya nawa. Maraming salamat po. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoon Kristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.